yung mga bata natin hindi talaga mapapasama ang kinabukasan. Maganda yung ginagawa nyo kung it is true that it's really being implemented on the ground. Yung nag-imbita kayo ng mga speakers na hikayat sa mga estudyante about in short, para maiwasan yung recruitment. Kasi yung ibang school campuses, we know that dominated by taga-kaliwa lang, yun lang nagre-recruit. Samantalang yung gobyerno, pinagbabawalan pumasok doon. Sila na kumukuha ng pera sa gobyerno for their existence and survival ay kinakalaban yung gobyerno. Di ba? Anong tawag natin sa ganung klase yung mga tao? Di ba? Ingrato. Di ba? Very obvious. So, sana pagpatuloy natin yan, yung effort niyan. At we have to encourage yung mga student affairs, anong tawag nun? Student affairs divisions? Opo, student affairs offices po. Student affairs offices. Opo. Na sana tumapang sila. Huwag sila magpatakot. Dahil alam ko, maraming student affairs dyan na gustong harangin yung recruitment ng yung mga student organizations na yan. Dahil alam nila, ultimately, these children will end up fighting in the mountains. Pero sila'y takot dahil nga masyadong siga na itong mga makakaliwa dyan sa kanilang campus. If they feel threatened with the presence of these people na monopolize na sa mga activities within their campus, dapat they have to seek the assistance of the police para hindi sila matreten, di ba? Kasi mahirap yung pabayaan natin to. At sila na lang mamayag. Pag sila na lang nag-recruit doon sa loob, tayo binabawalan. Bawal pumasok ang gobyerno. That's very, I don't know how to describe that kind of situation. So yun ma'am, thank you. Maraming salamat. And later on, may mga questions ako sa'yo. Kung hindi ka pa aalis, then... yes, Mr. Chair. Yes, thank you ma'am. Now, I would like to acknowledge, gusto mo na magsalita, Yusek Ribsig? After NYC. Unahin ko muna yung NYC. I would like to give the floor and acknowledge the presence of Yusek Ronald Giancarlo Cardema, the chairperson of NYC. But before you do it, magkuha muna tayo. Administer muna ng oath yung COMSEC sa'yo. Thank you. COMSEC, take charge. Yes, sir. Thank you. May we request Yusek Cardona and the Attorney Juarez and Attorney Orduña to also be sworn in. Tapos na po. Sige. Sir Cardenan lang, sir. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Thank you. You have the floor, Yusek Cardema. Thank you, Your Honor. Siguro with that oath, I need to tell you that I am speaking not only as NYC chairman, but also as a former member of the League of Filipino Students and Kabataan Party List in UP Los Baños. So dahil sa aking experience po bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at Kabataan Party List, kaya kong sabihin diretso sa inyo at sa kahit kaninong Pilipino at sa kahit kaninong kadebate ko sa mga makakaliwang grupo, wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi yung mga dati kong grupo, yung mga grupo na yun ngayon. Ang nakakainis bilang ngayon experience ko sa gobyerno bilang chairman ng National Youth Commission, sir, makikita ninyo na pagkaharap nyo sila, sasabihin nila na hindi totoong sila nagre-recruit. Pero dahil nga na-experience ko mismo, meron na ako mismo mga kasamahan, kakilala, kabatch sa League of Filipino Students na patay na sa bundok. At nakikita ko mismo kung paano nararadicalize ang ating mga estudyante ngayon. In a general note, bakit ba natin pinag-aaral ang ating mga kabataan Pilipino? Diba? Ba't ba tayo nagkakaroon ng mga students? Gusto ng mga magulang gumanda yung buhay ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya at makatulong sa ating bansa. Ito ay parte sa mandato ng National Youth Commission na ang pangalan Youth and Nation Building Act. Ang mga kabataan Pilipino, niyayayaan yung mag-aral at tumulong sa bansa para gumanda ang ating bansa. Ngayon, makikita ninyo sa ibang mga paaralan, nandun yung ibang kabataan, yayayain
ma-radicalize, ma-orient tungkol sa kaliwa. So, i-introduce mo dun sa bata yung pagiging extreme, yung mga ideology na magdadala dun sa bata sa kapahamakan. At pag nakita mo yung potential ng bata bilang isang radical na talaga, sinasama mo sa rally paulit-ulit, pagsasalita laban sa gobyerno, mula sa pagiging radicalized sa extreme na ideas, magiging violent extremist, di ba? From extreme to violent extremist. At makakakyat sa bundok at magiging NPA. Ang hindi naman sinasabi sa ating mga kabataan, pag akyat mo doon, yung mga patungkol sa ideology ay mawawala na. Bakit? Nung hinikayat kang umakyat, ang dami niyong pinagsasabing pagbabago sa ating bansa. Gusto niyong tanggalin lahat ng pagkakamali sa ating bansa. Pero pagdating niyo sa bundok, in reality, ma-realize niyo na kaya nabubuhay ang mga kabataan doon, ang mga NPA doon, dahil nanununog sila ng cell site, nanununog ng mga truck at mga kagamitan ng mga negosyante at ginagamit pagpapaunlad ng iba't ibang kanayunan at ng ating bansa. Doon sa parting yun, mawala na yung ideology. That is plain terrorism. And yung mga kabataan, hindi naman makababa. Nakakarinig tayo ng balita na yung mismong kababaihan na NPA, nagagahasa ng commander nila. Walang magsasalita para sa kanila. Hindi sila makakakuha ng hustisya sa mga ganong pangyayari. Hindi rin sila makasuko at makababa dahil natatakot sila dun sa mga kasamahan nila, baka patayin sila o patayin ng kanilang pamilya pagbaba. So bakit naaalarma ang National Youth Commission? Kasi po last week naglabas ng isang promotional video ang NPA para mag-recruit ng mga kabataan ngayon. With the permission of your honor, can you kindly play po the 1-minute video na pinapakalat nila sa buong bansa last week? Go ahead. Thank you, sir. Ay, hindi po yan. Yung isang video, yung nagre-recruit sila. Yeah, siguro while waiting, masabi ko rin na, ayan. Ayan, sige pa, pakiplay. Tara na. Nakalimutan ko na siya. 18 taong pataas ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkod sa bayan? Handa ka bang lumaban at lumahok sa digmang bayan? Sino mang hindi bababa sa 18 taong gulang, may malusog na pangatawan at pag-isip, anumang nasyonalidad, lipi, kasarian o relihiyon, handang lumahok sa demokratikong revolusyon bayan laban sa naghaharing reaksyon, ay maaaring maging kasapi at mandirigma ng bagong hukbong bayan. Tara! Tara! Sapi na sa NPA. Mandirigma ng bagong hukbong bayan, sandata ng himagsika. So, Your Honor, yan, isang video na kumakalat last week lang. Kaya kami naalarma sa NYC at nakipagtulungan dito sa inyong opisina at sa ating mga kasama ngayon dito. Talagang tinatarget ng NPA ngayon yung recruitment ng mga kabataan. Ginagawa pa nilang very trendy, di ba? Nagjo-joke-joke pa kayo kunwari sa bundok patungkol sa recruitment para makuha nyo yung trend sa kabataang Pilipino. Ang masabi ko dyan, talagang kailangan labanan ng gobyerno yung ganyan. Hindi nagiging pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan kung ilalayo mo dun sa batas ng Youth and Nation Building. Yung dinadala mo yung mga kabataan para tumulong sa bansa. At hindi tayo nagsalita ngayon, hindi tayo nanindigan, nagpakita lang tayo ng wala tayong pakialam sa mga ganitong klaseng video at recruitment, ipinapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino etong recruitment na ito. Baka ma-recruit sila nang hindi nila alam na yan na pala ang
haki ng kanilang buhay. Isang masabi ko bilang NYC chairman, ang mga kabataan Pilipino at ang mga kabataan in general sa buong mundo, very idealistic lahat. Gustong baguhin ang buhay, gustong baguhin ng pamilya, gustong baguhin ng bansa. Kaya kapag pumasok ka sa college o sa university, minsan malayo ka sa iyong magulang, minsan ma-orient ka ng mga makakaliwa na nagyayaya na baguhin natin ang bansa. Okay naman yon, di ba? In a very idealistic way. Pero when they are introducing modules and orientations na very extreme na ang sinasabi na kailangan paglingkuran ng sambayanan, serve the people by going to the mountains and overthrowing the government and killing our government troops, dun yun na mapapansin na yung extreme ideology dinadala ka sa pagiging violent extremist, di ba? Ang in general naman ang masasabi natin diyan kapag tayo debate dun sa ibang mga leader ng mga makakaliwa, ang mga kabataan hindi nila napaglilingkuran ang sambayanan by joining the NPA. Dahil ang sambayan ng Pilipino ang nagtayo sa gobyerno, ang sambayan ng Pilipino ang sumusuporta sa ating mga tropa ng gobyerno, at pag dinala mo ang mga kabataan sa bundok para pumatay ng mga tropa ng gobyerno, pumatay ng kapwa Pilipino, mangikil sa kapwa Pilipino, at kayong pabaksakin ng gobyerno, hindi mo pinaglilingkuran ang sambayanan. That is part of the extremist ideology na gusto nating tutulan. Baka kasi pag hindi tayo nagsalita, yun yung maging tradisyon sa ibang universidad na kapag ikaw gusto mo maglingkod sa sambayanan, kailangan mo labanan ng gobyerno. That is wrong. Kailangan magsalita. Ang National Youth Commission, Department of Education, Commission on Higher Education, ating mga kaalyado sa gobyerno at ang sambayan ng Pilipino, na gusto nyo ba ang inyong anak, apo, pamangkin at kapwa kabataan na tsinatsagaan yung palakihin ng ayos, hindi masugatan, hindi mapariwara ng ilang taon mula pinanganak ninyo hanggang maging koleyo, hayaan nyo bang ma-recruit nitong mga to madala sa bundok at ninyo na makita tuwing Pasko at birthday nila dahil lamang nagkulang tayo sa ganitong proceedings na ipakita na mali ang klase ng recruitment na ito sa hanay ng mga kabataan Pilipino. Your Honor, lastly, may ipakita lang po akong video patungkol doon sa ibang nangyari sa mga NPA na kabataan na na-recruit. Sige po, pakiplay. But before you do that, I just would like to remind the PNP. DM ka, di ba? Nakita niyo yung video kanina? You direct your anti-cybercrime group. I-trace yung pinaka-origin nitong video na ito because this is punishable under Section 10 of the Anti-Terrorism Act. Yung recruitment, particularly yung pagpalabas ng mga video na nagre-recruit, nasa Anti-Terrorism Act yan. You direct your anti-cybercrime. Matrace yan nila, yung pinaka-origin nito para makasuhan natin. At yung mga nag-share nitong in the spirit of recruitment na sinishare yung video na yan. Will do, sir. Makasuhan natin. Yeah. Thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. Last video na po to. Pakita lang po natin. Video po galing Kongreso to, House of Representatives. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay,
puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sa aking pagtulog, nalabis ang himbing. Ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay. Yun, in closing po, sa aking experience sa National Youth Commission sa halos kalahating dekada, ako'y naiinis. Minsan pupunta ako sa House of Representatives, sasabihin na wag magsalita patungkol sa red tagging. Pero doon sa letratong yon, hindi ko naman ginawa yung letratong yon. Na yung napatay na NPA sa Laguna, leader ng Kabataan Party List sa UP Los Baños, kasama mismo niya sa letrato yung kongresista ng Kabataan Party List. Paano ko na masasabihin sa sarili ko na red tagging yon kung kakilala mismo nung kinatawan yung NPA na napatay? Kasama mismo niya. Katabi mismo niya sa mga rally sa Laguna. Yung isa pa, paano masasabi nung dating kongresista ng Bayan Muna na wag silang i-red tag, wag silang i-attach sa NPA? Tapos ang kakalabasan, yung youngest daughter mo pala, yung anak mong babae, NPA, napatay as NPA during your term as congresswoman ng Bayan Muna. Paano mo ipapamuka sa AFP, sa PNP, sa sambayan ng Pilipino na hindi totoo yung mga litrato, mga facts na yon? Yun yung nakakainis dahil bilang miyembro ng National Youth Commission, kailangan namin ipatupad yung Youth and Nation Building Act, dalhin lahat ng inyong mga anak, apo, pamangkin, lahat ng mag-aaral punta sa pagpapalakas ng ating bansa, suporta sa gobyerno, tutulungan para mapalakas ang ating institusyon, ang ating gobyerno. Tapos, minsan ang kalaban mo mismo sa debate, magtatanggal ng budget sa'yo mismo sa House of Representatives, mismo mga kongresista, nakita naman sa letrato, kahit hindi ko na i-explain sa inyo, related sa CPP-NPA. Lastly, hindi ko isinasabi ito bilang miyembro ng gobyerno, sinasabi ko ito sa inyo lahat bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at Kabataan Party List sa UP, na wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi ang aming mga kaalyadong grupo. At ang masabi ko sa inyo, kailangan na nating wakasan ito ngayong panahon na ito. Humina na yung New People's Army. Ang nilalakasan nila ngayon ay ang recruitment nila sa hanay ng mga mag-aaral at ng mga kabataan to replenish their ranks now. Yung lahat ng naging gains ng ating gobyerno, ng ating lipunan sa pagpapabaksak sa NPA from 89 guerrilla fronts 5 years ago to 13 guerrilla fronts na lang ngayong panahon na to, mawawala lahat yung gains na yan ng ating lipunan kung hahayaan lang natin mag-recruit sila ng mga bagong miyembro. At tayo, magre-react lang tayo pag ang na-recruit na pala ay ating anak, apo, mangkin at kakilala. Bilang isang society, bilang isang law-abiding society, kailangan ngayon sa tulong ng ating mga institusyon ng gobyerno, ating senador, ating senado, ating AFP, PNP at mga kaalyado, kailangan nating tulungan, wakasan ang recruitment sa hanay ng kabataan para hindi na maipasa ang problemang ito sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nandito po ang mga susunod na magsasalita, mga mismong dating NPA na mismong kaalyado, mismong membro nitong mga youth organizations na ito, ma-explain po nila ng ayos. Ang masabi ko lang, bakit kapag merong namamatay sa fraternity, every year o every other year, nagkakagulo ang buong bansa at ang ating gobyerno patungkol sa anti-hazing law? Nasa ng listahan
mga opisyal na yan ay pinatawag ng school administrator. Mas rampant yung patayan sa NPA at recruitment sa kabataang Pilipino Ba't hindi pa panagutin yung mga kolehiyo at universidad na inaalaw ang recruitment sa kanilang paaralan? Diba? Hindi pwedeng sabihin na academic freedom. Being an NPA, being a terrorist, training the youth, recruiting the youth to become a violent extremist, that is not part of academic freedom. Pumapatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA Doon ang galing sa school nyo. Hinayaan nyo lang sa kaka-banner nyo ng academic freedom. Isang example ko, nung nag-aaral ako sa UP, nasa blackboard mismo namin nakalagay, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Wala naman makakomment. Siyempre, ba't ko kukomentan? Teacher namin yon, grade namin yon. Hindi rin magkaalaman kung sino naglalagay nun every twice a week do sa blackboard namin, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Pangalawa, yung aking asawa, si Congresswoman Cardema, nung kami ay nasa UP, bigla na lang nagka-field trip yung klase niya sa UP Diliman. Walang waiver, walang insurance, kahit yung tig 20 pesos na insurance, wala. Bigla na lang nagdatingan yung mga jeep, dinala sila sa Cavite. Ayun, nandun sila pinatulog sa picket lines. Tapos tinetext na lang ako na kinakabahan sila doon dahil nandun ang AFP at PNP. Talaga isinusubo ng ibang profesor yung mga estudyante pag pumunta sa ganung lugar. Pero pag nagkagulo, ang sisisihin na naman gobyerno. Yun ang kalakaran at ibang nangyayari sa ating bansa. Walang pakialam o yung mismong guro ang nagsasama at naghihikayat sa ating mga mag-aaral. Kaya nga po, sa tulong ng hearing na ito, dapat ma-realize natin kung sino mga dapat managot. Yung school administrator ba? Yung mga recruiter ba ng mga estudyante, kapwa estudyante? At kung ano bang dapat gawin natin ngayon bilang isang law-abiding society para matigil na ito at hindi na po maipasa ang recruitment papuntang NPA sa susunod na henerasyon ng mga kabataan Pilipino. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you, Yusek Cardema. Alam nyo, that is the main objective of this hearing, kung paano natin mapapanagot yung mga teacher mismo na nag-recruit mga estudyante para mamundok. Marami dyan, alam natin, marami mga teachers dyan na ganyan ang ginagawa. So ito ngayon pag-uusapan natin paano mapanagot at itong kabataan na organisasyon na palaging nakikita nyo sa listahan, palaging silang nagre-recruit at napupunta nga ang bata doon sa bundok. And in fact, yung mga missing minors, nung hinahanap ng mga parents, yun na, lumabas sa kongreso. Present pa ng mga congressman ng Makabayan Party List. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? They are really part of the recruitment. Dahil sila nakaproduce ng mga bata. Nung hinahanap ng mga parents, yun na, lumabas na ito at in their custody. Nag-preskon pa sa Congress. Ganun na pala, ganun na tayo tawag nito, misoriented as a nation. Ganun na ang ginagawa ng ating mga kasamahang mambabatas. That I cannot accept. So, yun nga, hanapan natin ng paraan paano mapapanagot itong mga tao na ito. Dahil if they cannot be made liable for their actions, magpapatuloy itong recruitment talaga. Dahil there is a very thin line, yung sinasabi natin na yung radicalization hanggang sa recruitment at mag-armas doon sa bundok. Kasi nakasabi sa ating batas, yun, mere membership of the Communist Party of the Philippines is not a crime. Diba? Pero yung pag-bear ng arms and taking up arms against the government, trying to overthrow the government is becoming a crime. So yan, hanapan natin ngayon. Paano natin maayos ito? Dahil palagi yan ang ini-exploit nila, yung gray area na yan.
yung gray area na yan, dyan sila ngayon nabubuhay. At dyan nila ginagamit yung kanilang pagiging duplicitous na organization na hindi daw, nagdi-deny sila, very clear naman. So, may we hear from DepEd, you want to speak already? Yeah. Yeah. Mr. Chair, may I be allowed to read the Yes, short go ahead. position paper? Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. The Department of Education fully supports Senate Resolution 863, recognizing the critical issue of continuous recruitment and radicalization of students by local communist groups. This resolution addresses the urgent need to safeguard our educational institutions from external influences that compromise the safety and security of our youth and children. In particular, we would like to cite Department Order Number 32, Series of 2019, the National Peace Policy Framework of the Department of Education, which underscores the importance of maintaining a peaceful and secure environment in schools. The said DO is DepEd's response to the alarming data from Basic Education Information System, which reveals that from school year 2009-2010 to 2017-2018, 10,883 schools nationwide reported the effects of violent incidents, including armed conflicts. The impact on these schools has been severe, with damages to facilities and disruptions of classes. Particularly concerning is the consistent presence of all 6 regions in Mindanao, as well as regions 5 and 8 among the top 10 regions each year, with the highest proportion of schools affected by armed conflict. Time and again, children are often victims of armed conflict. Their rights are often violated, and they are particularly vulnerable to recruitment. Armed conflicts create unsafe environments where learners face the risk of being victims of grave child rights violations, and among others. The youth, especially out-of-school youths, become vulnerable to recruitment by armed groups and those belong to violent extremism. Schools may also become targets for propaganda and recruitment purposes, endangering the safety of students and compromising the educational environment. The Department of Education in the same DO has reiterated the schools are zones of peace. This principle recognizes that schools play a crucial role in building a culture of peace, acting as centers from which peace emanates to adjacent schools and communities. Specifically, schools as zones of peace means that schools are recognized as effective instruments in building a culture of peace. Second, schools are an integral part of a peaceful and secure environment conducive to effective teaching and learning, which is realized through the collective peace-building efforts of all stakeholders. Third, schools as a general rule should be free from the presence of armed combatants, especially those belong to violent extremism. Fourth, schools shall not be utilized for propagation of political agenda or ideology. And lastly, schools in conflict-affected and vulnerable areas shall, with the support of their respective schools division offices, coordinate with their respective local government units to determine and set appropriate security measures. And cognizant of the unfortunate reality faced by our learners, DepEd has been implementing peace education in our schools. The DepEd's commitment to peace education is evident through the curriculum and instruction strand and the curriculum and learning management divisions. These divisions lead and support schools in providing transformative education that promotes a culture of peace. Peace education is not limited to specific subjects, but is integrated across all learning areas, engaging all members of the school community and the wider community. This comprehensive approach
creates an enabling environment for instilling peace-promoting values, skills, and attitudes into the fabric of the school. Finally, we reiterate that Senate Resolution 863 is a crucial step toward addressing the continuous recruitment and radicalization of our students by local communist groups. Unfortunately, while DepEd has the department order on the National Peace Policy Framework, and we have tried to strictly enforce schools as zones of peace principles and have vigorously supported peace education initiatives, further legislation may be necessary to ensure that our learners would finally have that environment that fosters the holistic development of learners and ensures the safety and security of our educational institutions and our learners. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Yusek Ribsi Escobedo. You know why? Bakit yung mga recent encounters ngayon ay doon nangyayari malapit sa mga eskwelahan? Ito'y taktika ito ng NPA na sila ay nagpapasighting, nagpapakita doon malapit sa mga eskwelahan para pag mag-react ang sundalo, pulis, at sila ay puntahan, pag inkwentro ngayon, damay ngayon yung eskwelahan. So, propaganda na naman nila. Winning the propaganda war sila na, the government is the ones violating their own policy of declaring these schools as a peace zone. Bakit dito? Kipag-gigira ang sundalo. They're drawing the war, they're drawing the encounters going towards the schools para madamay ang mga bata. Ganon kawalang hiya itong mga NPA na ito. Ganon talaga. Alam nila yung ginagawa nila. Gusto nila lutuin tayo sa sarili natin mantika. Kung mga tao, kung hindi nag-iisip, masama na naman ang gobyerno sa kanila. Sabihin na naman mga tao talaga, itong mga sundalo at pulis, ginigira yung eskwelahan. Pero, ang NPA ang humihila ng gira papunta sa eskwelahan. Ganon yun sila switik. Akala nila, maisahan nila yung gobyerno. Next, ito sa mga surrender, mga former rebels. Tanungin ko kayo bago kayo magsalita lahat. Sino sa inyo pinaka-latest na nag-surrender? Pinaka-latest? Anong taon ka nag-surrender? 2021, Mr. Chair. 2021. Na-recruit ka anong taon? Sa legal organization, sir, 2014, and into the armed group, sir, 2019, sir. 2019. That's why I'm asking this, dahil gusto ko malaman from among you, kasi sigurado ako, kung nag-surrender kayo o na-recruit kayo during the effectivity, during or after of the Anti-Terror Act, which criminalizes recruitment. Alam ko na kilala niyo kung sino yung nag-recruit, dapat yun ay nakasuhan na. Kasi alam ko hanggang ngayon, nandiyan pa yan sa mga eskwelahan ninyo. Sige pa rin recruit yung mga gago na yan. Sige pa rin pang-recruit, sige pa rin pangluloko ng mga tao na yan. Yung mga teachers na yan, na mga professors na andyan pa sa mga universities, sige pa rin yan hanggang ngayon. So, tinitingnan ko kung sino yung pasok sa effectivity ng Anti-Terror Act para makasuhan na yung mga tao na yan. So, yung pinaka-latest na dapat na nag-surrender, na kilala ninyo kung sino nag-recruit ninyo. Andyan pa ngayon. Paikot-ikot, palipat-lipat lang ang school para mangloko ng mga kabataan. So, wala, no? Walang pinaka-latest. Ikaw lang pinaka-latest. Pero na-recruit ka 2014 doon sa legal organization. Yung kabataan, anong? Alay Sining, sir. Alay Sining, sir. Alay Sining. Alay Sisi? Sining. Alay Sining? Yes, sir. Sa anong eskwelahan yan? University of the Philippines, Diliman, sir. Diliman? Yes, sir. UP Diliman? Yes, sir. Andyan pa yun, yung nag-recruit mo. Andyan pa yung eskwelahan, di ba? Some of them, sir. Some of them? Yes, sir.
But hindi pa sila covered. The law is not retroactive in effect. Sadly, sir, no. Dapat yung 2020 na and beyond, doon dapat tatamaan sila. Sige lang, sigurado ko may nagre-recruit pa rin ngayon at mayroon pa rin magsusurrender in the near future. Tatamaan na yan mga maestra na yan, yung mga professor na yan at mga student leaders na yan na sige pang recruit sa inyo. Tatamaan yan dito sa Anti-Terrorism Act. So, we start with itong mga nag-surrender na mga former rebels. Sinong gusto magsalita? Mauna. Noel Minuto. Ano? Noel Minuto Legaspi, sir. Minuto Legaspi. Yes, sir. Please, you have the floor. Pakinggan kita. Pakinggan ka namin. Daghang salamat sa atong kagalang-galang na chairman of this committee of the House of Senate. Before ko po ipipresenta yung usapin po ng radicalization ng CPP, nais ko munang magpakilala po. Noel Legaspi, dating ka-friend, the former spokesperson and Deputy Secretary of Far South Mindanao Region, mainly operating sa area ng Region 12 and 2 provinces of Region 11, Davao del Sur and Davao Occidental. I had been in sa probinsya ko pa. Yes, sir. When you were the provincial director of PNP ng Davao del Sur, I was there, sir. So wala kayong plano na sunugin yung bahay ko? Sabi daw nila, mabait daw kayo noon, sir eh. Ha? Mabait daw kayo eh. Kaya wala kayo dun sa OB. Mabait ako? O sabi nila. Very good. Mabait pala ako. Hindi man ako busado na pulis. Yes, sir. Hindi ako busado. Matino ako. Pero ready akong lumaban sa kanila. Kahit na matino ako, lalabanan ko sila hanggang dulo. So, yung provincial director ako, active ka pa doon sa Davao Sur? Yes, sir. At nung ikaw po ay naging chief PNP din ng Davao City, hanggang ikaw ay naging PNP chief po sa bansa natin during the time of PRRD. Okay. Sige, continue. Mabuti hindi tayo nag-enkwentro noon, ha? Yes, sir. Makita talaga sa atin kung sinong mas magaling na kalbo sa ating dalawa pag tayo nag-enkwentro. Yes, sir. Let's continue, Noel. Okay, thank you, sir. I have been on the CPP-NPA for 26 years. 6 years ako sa White Area bilang aktivistang estudyante and 2 years na full-time organizer ng youth and student sector sa Region 12, no? And I was enrolled in MSU, General Santos City. I took a Bachelor of Arts major in Political Science. And I joined the New People's Army noong 1998 and nag-surrender ako only in 2018, no month of January, during the presidency of former President Rodrigo Roa Duterte. Napakahalagang napapag-usapan po dito, Your Honor, sa Senado yung radicalization at recruitment ng CPP sa mga kabataang estudyante. At marami nga pong nagsasabi, no, lalong-lalo na dun sa mga makakaliwa, na yung pagsama sa NPA ay incidental. No? Batay daw sa voluntary na desisyon ng mga kabataan. Pero yun po ay hindi totoo. At para po makatulong sa ating pag-unawa sa usapin ng radicalization, sa intulot po ninyo, gusto ko pong magpresenta ng maigsing PowerPoint presentation about the CPP's radicalization of the Filipino youth. Yes, I agree with you. It's not incidental. It's premeditated. Ha? Yes, sir. Premeditated yan. Wala ka dyan sa kanilang incidental. Please continue, Noel. Yes, sir. Actually, yung usapin ng radicalization, sa tono po ng CPP-NPA-NDF ay nagsimula noong late 50s, no? Na kung saan nagkaroon po ng pag-oorganisa sa loob ng UP Diliman na ang tinatawag po ay yung Student Cultural Association of UP, no? Na kung saan isa sa mga founding member noon ay si Jose Maria Sison. Noong mga panahon na po na yon ay nag-umpisa na pong lumaganap sa loob ng mga universidad, lalong-lalo na po sa Metro Manila, yung pananaw
na mayroong three basic problems, yung lipuning Pilipino, na yun nga po ay imperialismo, feudalismo at bureaukrata, kapitalismo, at ang solusyon ng problemang ito is pamamagitan po ng National Democratic Revolution. Hindi mo sinama doon yung ikaw mismo. Feudalismo, bureaucratismo, ano pa yon? At ikaw mismo ang problema. Yes sir, hindi po nila isinama nung panahon na yon, sir, hindi pa. And yung SCAOP na yon ay nagkaroon po ng pag-organisa sa hanay ng mga kabatang estudyante at nagkaroon po ng malawakang kilos protesta, ano? And 1959 po yan na-organize, and yung respond ng government at the time ay nag-create po ng isang congressional committee, ano? Hinggil doon sa anti-Filipino activities inside UP. And ang ginawa po ng SCAOP ay nag-organize ng isang malaking protesta against doon sa congressional committee na ginawa ng Kongreso at the time. Kaya nagkaroon po ng more than 5,000 students from UP Diliman and from other schools no, dito sa Metro Manila para po labanan yung ginawa po ng KAPA na ang tinatawag nila ay anti-communist witch hunt. So diyan po nagsimula, at yung mga estudyante na membro ng SCAOP na nandyan sa pamamumuno ni Jose Maria Sison, sinasabi na po nila na nag-start na ang second propaganda movement sa bansang Pilipinas, at yan ay sa pamumuno nito mga bagong aktivista, no, na gaya na nabanggit ko sa pamumuno ni Jose Maria Sison. At yung SCAOP na yan ay naging precursor po sa pagkakatatag ng Kabataang Makabayan in 1964. And alam naman po ng lahat-lahat na yung Kabataang Makabayan, ang founding chairman po niyan ay si Jose Maria Sison. And this doon sa orientation paper ng Kabataang Makabayan, mas nilinaw po nila kung ano yung kanilang pinaka-political line. No, sa mga basic document ng Kabataang Makabayan, sinasabi nila na yung bansang Pilipinas ay isang semi-colonial, semi-feudal. May three basic problems, yung nabanggit ko kanina, at ulitin ko na naman, yung solusyon ng problemang ito ay sa pamamagitan ng National Democratic Revolution. And of course, ang Kabataang Makabayan, dahil nga Kabataang Makabayan, halos lahat ng membro nung itinayo na yan ay mga kabataang estudyante from UP Diliman. And of course, from other school campuses na nasa Metro Manila. Ngayon, katapos nung pagkakatatag ng KM, 4 years after, no, under the leadership of Joma, dahil naging member na rin siya ng Old Communist Party of the Philippines, at sa tingin ni Joma parang may mali doon. Pagkatapos po niyan, mga ilang taon ang nakalipas, na kung saan yung CPP nag-organize din ng mga party list na organizations and PNP NDF para ma-infiltrate itong mga sectors na ito at ginamit para sila maging legal front. Yung open pit mining sa Nueva Vizcaya, offshore mining sa Santa Ana, sa coastal areas ng Cagayan, pick out ka dun sa school. Yun nagiging parang sa amin, punta po kami ng immersion sa Cagayan Valley. Ang sasabihin sa amin, sabihin nyo may term paper lang tayong gagawin. Or may group project lang tayong gagawin. Para, of course, sasabihin mo na meron na po, ayan. Kaya mula yan sa Cagayan Valley po, ayan, yung mga larawan, next slide po, ng Philippine Army or ng any government forces. Pero dahil dito ko na rin po nakita kung gaano yung dedikasyon ng ating kasundaluhan. Actually, sila yung una naming book which had the KM chapter inside. We supported a guerrilla front. Filipino students, curious no, bakit may pakialam sila sa NPA. Pero these are youth student organizations campaigning for my release. Basically because... Ayan. So, na-recruit na rin ako sa Communist Party of the Philippines. So, in just a span of 3 months, naging member... Parang... Rapporteur. Inorganize nila ako sa mas malalim na ng usapin ng organisasyon, which is KM, Kabataang Makabayan. So binigyan po nila ako ng orientation at binigyan po nila ako ng mga activity. So ano-ano po ito ang mga activity na to? Una po, nag-operation Pinta po kami, yung pagdadating ng anniversary ng PKP, ng Kabataang Makabayan, ng NPA, doon po namin pinipinta.
at Operation Dikit ho. After noon, mga last quarter ng 2003, dahil aktibo po ako sa dalawang organisasyon, si Almagabin po ang nagsabi na naman sa akin na ikaw po ay qualified para sa pagiging kandidato po ng Partido Komunista ng Pilipinas. So dahil po ako po ay open-minded, so tinanggap ko po yun bilang isang malawakang responsable muna sa organisasyon. Tinanggap ko po yun at doon po ang naging dahilan kung bakit inibitahan po ako ng isang guerrilla front na nagsagawa ng anibersaryo ng PKP. Sa part po ng North So please, please educate this committee. Necessary muna na yung process ng recruitment, necessary step talaga na gawin ka mo ng membro ng TIDO, ng CPP, bago ka magiging armado? Parang gano'n ang, yes po, sir. Gano'n ang succession? Yes po, sir. Sa practice po ng white area po, sir, gano'n po, sir. Sa recruitment po ng white area po. So, meaning, membro ng armado, yung mga lahat ng NPA, members yan ng Communist Party of the Philippines talaga? May mga NPA po, sir, na hindi membro ng CPP. So yun po, may mga CPP din na hindi membro ng NPA. Okay, alam ko. Ayan alam ko. Pero yung NPA ng CPP meron din. Meron din, sir. So paano nagiging mode of recruitment nila? Galing po, sir, sa rural po. Rural. Yes po, sir. Galing sa peasant, galing sa labor sector. Kayo kasi galing kayo sa student sector, di ba? Yes po, sir. Youth sector. So, kasi matatalino kayo, mga educated kayo, mga scholar kayo ng bayan, kaya kayo ginawang party members. Yes po, sir. Bago nagiging armado. Yes po. Am I correct? Yes po, sir. So, whereas yung ordinaryong laborer, ordinaryong peasant, not necessarily na magiging party member sila. Thank you. Please continue. Okay, thank you po, sir. After nun, inibitahan po ako ni Almagabin na mag-attend po ng anniversary sa Mount Amandiwing Command sa North Leyte po, sa part ng North Leyte po. Ngayon,